Nasa ating po linya ngayon si former Senator Leila De Lima. Atin po siyang kausapin para din po natin mapagtanto higit sa lahat din baby girl kumbaga ang kwentong buhay niya, no? Maganda rin pong paghugutan natin ng inspirasyon itong kwentong buhay po ni Senator Leila De Lima maliban po dito po sa mga usapin ng mga mga sinasabing balak na pagdidemanda doon sa mga tao, no, na responsable kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon. Hindi naman din po maitatanggi mga kapatid, no, na itong isyong ito ay napakalaki, naging kontrobersyal, kumain din po ng oras sa Senado, sa Kongreso, at naging bunga din po, no, ng napakaraming kontrobersya involving itong mga convict sa bilibid na tumestigo. Ang haba po ng kwentong ito. Ang pinakahuli nga pong balita, dito po lamang Lunes, ay pinayagan po makapagpiyansa ang dating senadora. Ma'am Senator, Ma'am Secretary, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Magandang umaga, Ted. It's been a while, narinig ko yung boses mo. Yes, kasama mo dyan si DJ Chacha. Good morning din sa'yo, DJ Chacha. At sa mga sa milyon-milyon yung nakikinig at nanonood. Opo. Thank you. Thank you for having me. Yes, ma'am. And thank you so much. Ma'am, kumusta po kayo, ma'am? Kumusta po kayo? Pagod na po ako. And syempre, yung euphoric moments ko nandyan pa rin. Pero hindi pa rin po ako gaano nakakatulog for 2 straight nights. Especially nung unang gabi ko. Talagang halos hindi ho ako nakatulog kasi naninibago po ako sa kapaligiran. Ini-imagine ko pa rin po yung sarili ko na nandun ako sa aking selda. Natural po siguro yon. And then last night, nakatulog ako ng konti dahil sa sobrang pagod naman, lalo na nagbiyahe kami kahapon ng umaga papunta ng the Minor Basilica of the Our Lady of Manaoag. Saka ito, yung mga sunod-sunod din ng mga interviews. So nakakapagod po, and then we are preparing for our trip to Iriga City, sa Bicol, para mabisita ko na po finally yung aking mahal na ina. But so far, ma'am, how's your mom? Kumusta po siya sa report po ng inyong mga kamag-anak? She's 91 years old and she's semi-demented. Bedridden na po siya more than 4 years ago. Ang huli-ho namin magpagkita is more than 4 years ago. At alam niyo po, yung mami ko, hindi niya po alam na nakakulong ako. Ang alam niya po, nasa States ako, na may study. Kaya napakatagal ko ng study ko sa US. Now, yung pagbisita niya po 4 years ago sa custodial, ang pinalabas na lang ho ng aking mga kapatid ay nagkita kami sa isang lounge sa airport. Yung para bang dumaan lang po ako sa Pilipinas noon at pinapunta ko siya sa airport. So hindi naman niya nahalata na hindi pala yung airport kundi custodial center pala. So nagkita kami ng sandali kasi semi-demented na siya. Opo. Ted and DJ Chacha, no? Yung sometimes nakakakilala, sometimes hindi. Pero kapag lucid siya, very sharp pa yung mind niya. Pero sabi ng kapatid ko pong babae, si Caroline, na nag-aalaga sa kanya, ay pag ako daw ang pinag-uusapan, very sharp talaga. Talagang nakikilala, nasaan na si Laila? Bakit ang tagal-tagal niya? Nasaan siya? Nag-aaral po, may study. Kailan ba siya talaga babalik? You know, and then when I talked to her, nung Lunes po, right after po yung sinabi na nga nung judge o pinalabas na yung kanyang ruling dun sa bail, ay inabot sa kaagad sa akin nung isang kapatid ko who was there in the court, yung telepono, pinakausap ko sa akin. Talagang siya, we're waiting for you, halika na, umuwi ka na, ready na yung kwarto mo. So she was very lucid at that time. Ngayon, and then ang maganda is that malakas pa raw kong kumain. Kahit physically talagang na siya, ay malakas pa rin kumain. And that's it. Pag lucid, okay ang kanyang. But there are times hindi na siya
nakakakilala, maski na nga nung mga kasamaan sa bahay minsan daw, hindi nakikilala, and yung ibang mga nagbibisita. But I'm glad because it's always been part of my prayers. Nasabi ko, Lord, since napahintay niyo naman si Mami ng ganito katagal, more than 6 years, ay sana naman, pahintayin niyo na. Pahintayin niyo hanggang makalabas ako at hanggang kailan pa na magkapiling talaga kami. Na finally, nandyan ako uli. Galing ako sa US na makapiling uli siya kasi maano ho talaga yung mami ko. Talagang, ano siya, actually masayahin yan. At she's a very vibrant woman, active, nung hindi pa siya na bedridden. So I'm also very excited to see her. And ma'am, sa ating pong edad na ganito, we are so blessed na magkaroon pa po ng mother, ma'am. Exactly, 91 years old. Opo. Can you imagine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, yung blessing po talaga yon. Opo. So, Senator, habang kayo po'y nandoon sa loob, saan kayo humugot ng inspirasyon para yung pagsubok at hindi ka masiraan ng bait? Ika nga. Unang-una sa pananalig sa mahal na Panginoon. Yun po ang pinaka-importante. And yung meron po akong routine talaga sa araw-araw. Hindi ko hinahayaan na maging idle yung aking mind. Dapat kailangan may ginagawa ako, either mentally or physically. Yung nagbabasa, nagsusulat, nagdadasal, nagbabasa ng Bible, nag-reflect, mga contemplative prayers. And I was never really that prayerful noon, Ted. Dahil nga siguro sa pagka-busy rin, sa profession, sa trabaho, etc. So hindi ako ganun ka-prayerful at hindi ako palabasan noon ng Bible. Paminsan-minsan lang kung may time. No, pero nung nasa kulungan, I had all the time to read. I had all the time to pray. I had all the time to do contemplative prayer. So I can truly say that my faith has been deepened. And then I became closer to God. At kinakausap ko. But when I do prayers, it is as if He's right before me. Yung ganon. And iba ang feeling. You feel so inspired, yung uplifting. Kapag ganon ang nagiging yung attitude mo. And that's it, yung busy ka dapat, palagi ka dapat na ginagawa. Of course, in between, may rest ka, may mga power nap ka, shut eye, para pahingayin lang yung mata, pahingayin yung utak. Pero after about 30 minutes or 45 minutes, up and about ka na naman. Saka maniwala man kayo sa hindi, kahit paminsan-minsan nalulungkot, lalo na nung mga una, the first few weeks, the first few months, naiiyak din ako noon, lalo na nung iniisip ko yung pamilya ko, and then there was this really great feeling of disbelief. Hindi ako makapaniwala noon na ginawa nila ito sa akin. Yung parang ganon, nakakulong ako, kinulong ako. Talagang ginawa nila ito sa akin. So naiiyak ako noon, lalo na sa gabi. Dahil wala naman akong kasama. I'm isolated there. Ako lang nandun sa isang compound. Now, pero never akong na-depressed. Dinalabanan ko lagi yan. Yung feeling of depression. Kasi talo ka. Kung maunahan ka ng depression, talo ka. Paano ka makakapag-isip ng maayos? Paano ka makakapag... yung kasi iniiwasan ko rin talaga yung, maski yung bitterness, iniiwasan ko yan eh. Yung masamang-masama talaga ang loob ko sa ginawa sa akin, dahil alam ko wala akong kasalanan. Yung talagang, inaano ko, bakit ganito ang nangyari? Talaga bang he would go to that extent, my chief persecutor would go to that extent na pakulong ko. Akala ko hanggang hanggang yung sisiraan lang ako ng sisiraan. Mumurahin lang ako ng mumurahin halos araw-araw na siniraan yung pagkababae ko. Akala ko hanggang ganun lang. I never thought na hanggang sa pagsampa ng mga kaso at sa pagkakulong sa akin ay ganun ang ginawa. But I didn't want to, because matatalo ako, Ted, kung naging negative yung ano ko. And I needed to survive it. Kasi alam ko na yung pakay is to destroy me, to silence me, to break my spirit. So bakit ko ahayaan? Kung naging mahina ako,
nagluklok na lang ako nagluklok o nagbukmok na lang ako nagmukmok sa selda ko, unang-una, hihina ho yung katawan ko, hihina rin yung aking kalooban. So wala, I might not have survived it for more than 6 years. So talo ako. Bakit ako magpapatalo? Hindi naman ako wala naman akong kasalanan. So yun ho ang naging attitude ko all the time. Opo. So ma'am, during that, if I may say, Gethsemane experience of yours, no? And you were contemplating ika ninyo, meron bang pagkakataon sa buhay nyo, sa pagkakataon sa oras na iyon na meron kayong pinagsisisihan na, di ba kasi nga, ang pinagmulan po ng sinasabing higanting ito, no? Kung yung man ang tawag ng iba sa inyo ay dahil sa mga nagawa nyo nung una. Yes, ma'am. Meron ba kayong naisip na mga pagsisisi na dapat di ko ginawa ito, mga ganon? Wala po. Wala pong pagsisisi. Bakit naman ako magsisisi? Na alam ko, tama naman yung ginawa ko. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Di ba nagsimula nga ito sa CHR nung pinaimbestigahan ko yung DDS killings. And then nung naging DOJ secretary ako, meron din ako mga pinaimbestigahan doon. Hindi lang naman pati yung itong mga ganyan, kundi yung mga rin ng dating Pangulo. Nung kinasuhan din yung isa pang dating Pangulo. Hindi lang naman si dating Pangulong Duterte. No, lalo nung naging senador ako. Dahil nga hindi ko naman akalain na uulitin uli yung mga ginagawa noon sa Davao. So ginawa ko lang naman yung dapat gawin. Mandato ko rin yun, lalo na that I was the chairperson of the Committee on Justice and Human Rights until I was ousted as such. So bakit po ako magsisisi? Yes, fighting for what is right and just is always difficult. It's so tough. Napakahirap po. Para bang hopeless nga sa umpisa eh. Pero it's always worth it. Bakit mo pagsisisihan yan? Kasi sa huli naman, mananaig naman talaga ang katotohanan. Mananaig naman talaga ang tama. Hihirap ka muna siguro, magtitiis ka na muna. So ano ang dapat pagsisihan? Wala akong ginawang mali dun sa mga hakbang na yon na nagpagalit sa kanila. Ma'am, so wala kayong pagsisisi. Opo, but definitely, sabi nga ninyo, parang nung nagsisink in na sa inyong sitwasyon, ba't ako nakulong? Ba't ako nandito? Opo, so sa lahat ng ito, ma'am, sa inyong karanasan, ano leksyon nito sa inyo kung meron man? Ano po yun? Ang leksyon lang talaga sa akin dito is that basta panindigan lang ang prinsipyo, panindigan lang yung mga pinaniniwalaan mo. Ang leksyon din dito is that, actually, ang isang nga ho dito is because I've learned to appreciate a lot of things. I learned to appreciate yung kahit mga maliliit na bagay na mga hindi ko naman mga pinapansin noon. Dahil nga you have all the time to observe things in your dun sa compound, dun sa kulungan. Yun kaya naging malapit ako sa mga pusa. Kahit noon ayaw na ayaw ko ng pusa. Kasi dog person po ako. Na ngayon talagang napalapit po sila sa akin kasi mga stray cats po yun. And then yung mga kahit nga yung pag umuulan, lumalabas ako, tinitingnan ko yung pag-ulan, tapos yung mga ibon, pinapakain ko rin actually yung mga ibon sa umaga. Hindi ko naman mga pinapansin yan noon. Those things na nature, ito pala kasi nakakulong ako, limitado yung galaw ko, napaka-confined yung aking environment. So lahat ng mga inoobserbahan ko lahat yan. Yung mga insects. And then naglagay din ako ng maliit na garden doon. I was never really a green thumb. Pero natuto na rin ako na magkaroon ng garden. Those things na these are little things and these are also God's creatures. So you have to appreciate them also and you have to take care of them also. Wala akong panahon noon na pansinin ng mga ganyan. So ang lesson din dito is that we are creatures of God and we have fellow creatures. And then, habang nabubuhay ka, learn to appreciate all things good and beautiful. Hindi lang yung career mo, hindi lang yung trabaho mo,
Kasi kung workaholic ka, wala na. Yung mundo mo, yung trabaho mo. Hindi ho siguro na-realize ko hindi naman pala tama yon na maging mundo mo, buong mundo mo, yung trabaho mo. Lalo nang maikli lang yung pinahiram na existence natin dito sa mundo. Yung mga ganyang mga lessons. But about what I did, what lessons shall I? No, because if I wala nga akong pagsisisi. Anong pagsisisihan ko? I just have to do what I needed to do under the circumstances at that time. Opo, yung pong leksyon din na to appreciate nga these little things, no, na kapag sobra na ang focus mo sa career mo, sa fortune and fame, nakakaligtaan mo itong mga bagay na ito. Ma'am, yung forgiveness, yung pong habang naandun po kayo and hindi mo may iaalis, no, doon sa mga nakakulong kahit sa bilibid na wala namang sala, di ba? Yung panggigigil mo na makaganti, na pag may araw din kayo, yung ma'am, dito po sa inyong kinasapitan na ito, sa mga tao pong nag-prosecute at nag-persecute po sa inyo. Nandyan ang panggigigil dahil nga bakit ito ginawa sa akin. Pero yung forgiveness, sinabi ko na rin to sa mga ibang interviews, talagang napatawad ko na sila. Isa na lang ang hindi ko kayang patawarin. Napatawad ko na yung mga testigo na yan, ng mga nagsinungaling. Napatawad ko na yung mga trumabaho sa kanila. When I say trumabaho, yung mga lumapit sa kanila, pumilit sa kanila, nag-encourage sa kanila, kung nagpromeso sa kanila kung ano-ano para lang mag-testify against me. Yung mga inutusan nung pinaka nasa likod nito. Napatawad ko na yan. Even si former Justice Secretary Aguirre, na siya yung naging chief executor nung kagustuhan nung nasa taas, pinatawad ko na rin yan. Hindi ko lang talaga kaya. I'm sorry to say that. Hindi ko pa rin kaya talaga mapatawad yung chief oppressor ko. Although, humihingi naman ako ng tulong sa Panginoon. I've been praying for the grace na, the courage na mapatawad ko na siya eventually. But at this point, hindi ko pa po kaya. And that's why I say, God forgive him. God always forgives. So, siguro si Lord na lang muna ang magpatawad sa kanya. Pero ako hindi pa kaya. Pero of course, it may come. It might come the time that I will have to forgive him. Tao lang naman po ako na kung gabayan ho talaga ako ng Panginoon, makakaya ko pong patawarin siya. Ma'am, you mentioned po at inyong mga abogado nito hong una niyong mga panayam after your liberty na ito ho'y ang inyong pagpalaya ngayon, although temporarily, ay patunay na gumagana ang justice system sa Pilipinas, no? At may demokrasya. Ngayon po, ma'am, may kasong kinakaharap ang dating Pangulo sa ICC at ang sinasabi po ng mga kumakalaban sa kanya na panahon na para dalhin ang dating Pangulo sa International Criminal Court. Pero ang sinasabi po naman ng kanilang kampo, and gumagana nga ang justice system dito sa Pilipinas eh. So paano po natin ito maitutugma sa inyong kaso at yung gusto hong dalhin sa ICC ang Pangulong Duterte? Paano po yun? Tingnan mo natin ang realidad. At maganda yung sinabi mo na dapat itugma natin. Let's compare. Sa akin kasi, kaya ganyan ang nangyayari na nawala na ho yung dalawang kaso ko. Na-dismiss yung isa dahil sa demurrer at na-acquit po ako dun sa isa. Ito pong pangatlo, yung natitira ay nabigyan po ako ng bail at umaasa kami na madidismiss din o maa-acquit ako later. Now, bakit ito nangyayari? Lalo na ito sa remaining case na ito, is dahil ho, sa tingin ko, sa tingin namin, ng team namin, at dun sa mga supporters ko, ay dahil dinirespeto ngayon ng kasalukuyang administrasyon yung independence of the judiciary. Kasi yun po ang pinaka-importante. Hayaan lang sana ang judiciary na gawin ang kanilang mandato to dispense justice fairly, judiciously. And makakaasa tayo na hindi pang kalahatan kasi meron pa rin diyan mga magkakamali, meron pa rin diyan mga mag-aabuso
ng mga huwes. Pero i-ano lang, yung bigyan lang sila ng independence na gawin ang kanilang trabaho, makakaasa tayo na magde-deliver ng justice, magdi-dispense ng justice. Ito nga ang nangyayari dito sa sitwasyon ko. Now, sa ICC, kaya nga kinailangan na makialam ang ICC kasi nakikita nila na wala namang nangyayari o kulang yung ginagawa ng sistema natin, ng gobyerno natin, nung panahon lalo na ni Duterte at until now, na hindi naman nakikita na meron bang any investigative body in any institution, judicial institution, executive institution, na iniimbestiga ngayon yung tinuturing natin na responsible, yung the one with the highest responsibility for those killings. And yun na nga, yung dating Pangulo at yung kanyang chief enforcer, yung dating PNP chief, now Senator Bato de la Rosa. Wala. So, yung justice system naman, yung mga courts, ordinarily, they will wait for the results of the investigations of whichever is the appropriate investigative body, that even the ombudsman is investigating. So nakikita yan ng ICC na may kakulangan at walang-wala nga tayong domestic mechanism of accountability insofar as those drug war killings are concerned na siyang iniimbestigahan na ngayon ng ICC. Kung sana nakita na nila yan nung panahon pa ni Duterte at nung panahon na rin yung pag-umpisa ng administrasyon na ito, na gumawa na tayo ng mga concrete steps, honest to goodness, definitive steps na mapanagot yung mga dapat managot dyan sa mga extrajudicial killings na yan, hindi na sana kinailangan na makialam ang EJK. Although, meron akong, is it correct? If you can please confirm it, na balitaan ko, I think yesterday, na DOJ now, I think it was announced by Secretary Remulla, na they're now studying about the entry of the ICC or the need for the cooperation of the government with the ICC. I don't know kung I got it right. Opo. So, kasi ibang ano na yan, parang nag-iba. Yung kasi, di ba yung ano nila is, wag kayong makialam. In fact, meron pang threat na aarestuhin yung mga investigador pag pumasok sila. Right? Opo. Ma'am, Ganun po yun. Yun pong explanation dyan. Yes, ma'am. Senator, kunin ko lang yung takta, yung argumento ng kabilang banda rito, no? Dito po sa ICC case na ito. Ang sabi ho nila, meron naman nagsampa ng demanda. Itong mga nagsampa ng reklamo sa ICC, isampa nyo yan sa Philippine courts at haharapin namin yan. Wala nga daw pong nagsasampa pa muna para mapatunayan kung gagana ba ang ating sariling justice system. Sampan nyo muna yan sa courts dito na magkaalaman tayo. Ano pong take nyo doon? Well, nakikita kasi nila. Kasi syempre ng Duterte administration, nakikita nila na walang-walang pag-asa. Na ngayon, nakikita kasi nila yung mga naging initial statements, lalo-lalo na yung sa BBM administration. Di ba yung mga gano'n na walang jurisdiction ang ICC. Hindi dapat kayo makialam. You're not supposed to interfere with us. So nakikita nila yung nagiging attitude din ng BBM administration, and I'm hopeful and sana nga magbago na yan, yung attitude na yan. Tingnan nila, and the first thing to do also is to seriously consider rejoining ICC or Rome Statute na winidraw nga unilaterally ni former President Duterte na maling-mali yun para lang isalba yung sarili, inalis tayo as member of the Rome Statute or ICC dahil alam niyang kakasuhan na siya. So that's self-interest, but that's not for the interest of our country. So maling-mali yun. So dapat isipin, i-consider yan ngayon. Although sinabi na nila nung una rin, so nakita rin yan ng mga prospective complainants na inalis nga tayo sa ICC at ayaw bumalik ulit sa ICC kasi in-announce nila yan. And then ganun pa yung mga naging statements na hindi kami magko-cooperate. Kinwestiyon yung jurisdiction. So, parang wala silang nakikitang pag-asa rin. So, if this government would really find also the courage to now rethink their position vis-a-vis the ICC, who knows?
those who are minded to resort to domestic remedies para promeno na muna, for example, baka promeno na muna, ma-stall muna yung ICC investigation, then siguro naman. Pero kasi yung ICC is an international court. It's an impartial international body with proven expertise and competence to handle cases like this. So willing nga sila na mag-imbestiga. It's all about justice. Ang justice hindi lang confined to a certain jurisdiction. Transnational ang justice. Kahit saan ka, basta ba maging biktima ka ng injustice, any appropriate international body like ICC has a stake on it. Opo. Yes, ma'am. So, universal ang justice. Ika nga. Opo. Yes. Opo. Secretary, ma'am, Senator, hintayin natin nga, sabi nga ninyo kung ano ba magiging talagang stand ng kasalukuyang gobyerno, whether papapasukin ng ICC o hindi. Pero kung sakasakali po ba, ma'am, na magtuloy-tuloy nga ang kaso ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte, may magiging papel ho ba kayo sa kaso? Dati ko naman talagang naging interesado dyan. In fact, I'm also one of those who submitted communications to the ICC. The ICC kasi there's no such thing as complaints. You can only submit documents. You can only submit the so-called communications. I also submitted communications as a supplement to those submitted by former Senator Trillanes and also former Congressman Gary Alejano. So interesado ho ako dyan. Lalo na these are the killings which I tried to investigate also. That's why I initiated that Senate probe. Kaya unfortunately, naalis nga ako, tinanggal nga ako nila as chairperson and then kinulong nila ako. So I'm very much interested and I can really do my part in helping out in the investigation. Okay. Sige po, ma'am. Ito po si Chacha, ma'am. May mga tanong lang po siya sa inyo. Ano po? Okay, yes. Cha, please. Senator, good morning, DJ. Good Chacha. morning po. It's so nice to hear you po. Maraming mga nagko-comment dito, nagpapadala po ng mga encouraging messages para po sa inyo. Over the years, dun po sa 6 na taon na pagkakakulong ninyo, yung mga supporters ninyo ay hindi nawala. Especially galing po sa opposition group. Right after i-release po kayo, kaliwat kanan yung mga messages, no? Isahin na natin galing kay VP Leni Robredo at sa iba pa. Gaano po ka-importante na hindi nawala yung suporta, not just your supporters, even the opposition dito po sa pinagdaanan yung ito? Extremely important. Pinalakas po nila ako ng husto. Kasi yun na nga, yung habang tumatagal nga, I have to admit na sabi ko, hindi kaya nila ako makakalimutan. Sana hindi ako makalimutan ng mundo. You know, yung kasi naging sakripisyo ko na rin ito. So sana, kaya isa pa ngayon, sana hindi na tumagal itong mga kaso na ito kasi baka naman kako sa tagal, baka tumagal pa ng tumagal, baka unti-unti na rin ako makalimutan ng mundo. So everything would be for naught. Masasayang lang yung mga itong mga ginawa sa yung ordeal ko kung gano'n ang mangyayari. But since hindi po ako pinabayaan ng aking mga kaibigan, syempre lalo na ng aking pamilya, na they also suffered. They suffered in silence. They always put up a brave front, but I know they're also suffering. Now my friends, my allies, and then iba pa, kahit mga total strangers, kasi nagpapadala po sila lagi ng mga messages, karamihan ho sa kanila, hindi ko naman kilala. So that made me stronger. It uplifted me so much. Kaya po, nag-survive po tayo. Yung binabanggit nyo po na sana hindi nila ako makalimutan pertaining to your supporters and to your friends, pero for sure meron din pong mga nawala, ano? Oh yes, you can say that. You know, yung mga tinatawag nating fair weather friends. Nung nandyan ka pa, sikat ka pa, may silbi ka ba sa kanila, nandyan sila lagi. Meron din mga nung nag-umpisa lahat ito, lalo na yung paninira sa akin at lalo na nakulong ato, ninihani ho, wala na po sila. But I can understand.
I understand them. Wala po akong ill feelings sa kanila. Hindi naman marami yon. May ilan-ilan lang naman yung mga ganon, mga tinatawag nating fair weather friends. And that's why it's in situations like this, tama po yung sinasabi nila. Sa sitwasyon na ito, dito mo makikita sino yung mga tunay mo mga kaibigan. Kumbaga, at dito na mapapatunayan yung sino yung mga tunay mga kaibigan, and I know who exactly they are. In the end, do you remember not the words of your enemies but the silence of your friends? Oh yes, that's good. Tama yun. Oo. Senator, ito po bang nangyari sa inyo? Masasabi niyo po ba ngayon na nandito na kayo sa labas? Is it all worth it? Na dahil po sa pakikipaglaban nyo, dahil sa pagtindig nyo, umabot po kayo sa kung ano-anong paratang hanggang sa pagkakakulong? Mismo. Absolutely and definitely. Sabi ko nga, wala akong pagsisisi. It's all worth it. Pag pinaglalaban mo, pinaninindigan mo, yung pinaniniwalaan mong tama, na yun dapat, and bakit, it's all worth it. It's worth it, always worth it. So, wala nga akong pinagsisisihan. Ever. Meron pong news item na nagsasabi na nagpasalamat kayo kay Pangulong Marcos? Yung administration po, ang sinabi ko po is I thank the PBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Yun nga po ang sinasabi ko, na hayaan lang sana ang mga korte, ang mga huwes na nagawin ang trabaho nila at may pag-asa at nandyan ang malaking pag-asa na mabibigyan ng hustisya ang mga dapat mabigyan ng hustisya. Maaring hindi lahat, maaring hindi perpekto, pero at least sa kapangkalahatan may ganong nandyan ang posibilidad na yan, nandyan ang realidad na yan. Kasi yun naman ang pinaka-importante sa judiciary natin. The reason for their existence is their independence. Without their independence, inutil sila. Hindi natin sila maaasahan. Kaya dapat, yung mga administrasyon na pumapasok ay rinirespeto yan. Upholding the independence of the judiciary. Hindi dapat pinapakialaman. Oo. Ito po, Senadora, medyo too early to ask, pero ang dami ng mga nagtatanong po nito. Sa ngayon po ba, iniisip nyo na kung kayo po ba ay may plano pa na maging lingkod bayan muli, o after ng experience na ito, gusto nyo na po ng mas tahimik na nabuhay? Wala pa akong kaplano-plano about rejoining public service or re-entering public service, let alone government service. Ang pinaplano ko pa lang po ngayon is yung pagbalik ko sa private law practice and also pa sa teaching. Dati naman po ako nagtuturo noon ng law sa San Beda Law School and siyempre sa practice. Ang naging area of expertise ko po noon was election law before I was appointed as the chairperson of the Commission on Human Rights. So, yun po, talaga, malakas talaga ang option na yan na balikan ko yung law practice and also my teaching career. Public service, kailangan pag-isipan ko ng husto yan. And gusto ko na muna talagang makapiling ang aking pamilya, quality time talaga with them because I lost a lot of milestones sa buhay ng aming pamilya. Opo. So yung 2025 midterm election, wala pa sa inyong isipan, Senator? Wala po. Wala pa po. Marami na hong nagtatanong pero hindi ko pa po masasagot yan with definite, with certainty. Opo. Bago pong ating few parting words, Senator, ito ho ngayon bumibelta itong kabilang kampo. Ngayon po as we speak, you're talking about justice, respecting the independence ng ating hudikatura. Yun daw pong ginawa ninyo kay Pangulong Gloria Arroyo dati na hindi nyo ginalang Supreme Court decision. Ito, binabalik nila ito. I hope you don't mind answering para masagot po itong mga ngayon po. Ito naman ang pinupula po sa inyo. Bakit nyo hindi sinunod yon at hindi nyo pinaalis ng dating Pangulo at kayo din daw po ay lumabag sa prinsipyong ito? Ang alam ko noon,
lumabas yung Supreme Court decision na yon nung nangyari na yon na pinigilan ko yung pag-alis niya sa airport noon. Kasi meron noon existing DOJ circular na pwede nga kaming magano ng hold order sa departure, yung hold departure order. At hindi ko po circular yon. Dati hong Justice Secretary ang nag-issue ng hold order. I think former Justice Secretary Al-Agra. So it was in existence. And as a department circular, it was deemed valid until annulled by the Supreme Court. Okay. And lumabas nga may Supreme Court na hindi pwede yan. Kasi nga, wala kayong authority to issue. Or in other words, nina-nullify yung circular na yon. Pero dumating po yan, yung official copy, yung Supreme Court decision, napigilan ko na po. So para sa akin, naging moot and academic na yon. Okay. Hindi pwede yun na binabali-balita lang na nagkaroon na ng ganong Supreme Court ruling na nilalify yung Supreme Court circular. Kinabukasan na ho ata yun. If I'm not mistaken, I may be mistaken. Pero what I'm sure of is that nagawa ko na ang pigilan si former President noon sa airport nung umaalis siya. Kasi nga pinipigilan namin siya kasi ang pakiramdam namin noon ay iniiwasan niya. He was trying to evade the cases that we are filing against her. Okay. Sige po, para at least hindi po itong nasagot. Ito ngayon, habang tayo nag-uusap kasi, di ba, bukas po ang aming sa mga reaksyon ng ating tagapakinig. Ito ho, ma'am. Sige po, hindi po naman itong ating huling ugnayan, I'm sure. At kami mangungumusta po sa inyo and kayo po definitely maghahanda rin po sa inyong depensa kasi hindi pa nga tapos ang kaso. Ma'am, kayo po'y pinagkatiwalaan ng taong bayan noong pong kayo tumakbong senadora. Kasi nga, noon, at talagang ang impresyon, ang isang Leila de Lima, babaeng may bayag, no? Matapang. Kaya ho, kumbaga, di ba ma'am, yun po ang inyong image, no? Kaya ho kayo inihalal ng ating mga kababayan. Ngayon, ma'am, sa pangyayaring ito, sino po ngayon si Leila de Lima na amin pong nakakapanayam? Noon, bago po mahalal, and then nahalal, at ngayon nga po't nakulong at ngayon po'y pansamantalang nakalaya at amin nakakapanayam. Si Leila de Lima po ay hindi pa nagbago. Si Leila de Lima pa rin po. Yung nakilala niyo, yung sinasabi mo, yung napakatapang, si Leila de Lima. Ang mga nagbago lang po sa akin, yung mga sinabi ko kanina, yung mga naging realizations ko nung nasa kulungan ako. Pero yung mga pananaw ko sa mga pangyayari sa lipunan, pananaw ko tungkol sa mga, sa gobyerno, lalo na yung mga the ills of government, yung mga abuses of powers that be, etc. Lalo sa human rights violations, hindi po nagbabago ang Leila de Lima. I will always fight for the oppressed, for the weak, for those who were abused, for the victims of injustice. Hindi po nagbabago. Kahit kinulong nila ako, pareho pa rin po Leila de Lima ang makikita nyo sa mga susunod na mga araw. Senator Secretary, ma'am, Godspeed po at muli kaming tatawag sa panahon po na kinakailangan naming magklaro ng mga bali-balita. Salamat po, ma'am. Maraming ako dapat magpasalamat sa inyo. It's been wonderful hearing from you. Yes, ma'am. Ted and DJ Chacha. Yes, ma'am. Have a good day. Yes, ma'am. You too, and Godspeed again. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.